kaibigan, mga kapatid, kumusta po kayo? At sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan habang naririto at nakikinig sa ating mga kwento. Laki pala ng eyebags ko. Malalaki na ho. By the way, mga kaibigan, pupunta ko sa palengke kasi meron akong bibilhin. At the same time, titingnan natin. Ipapakita ko sa inyo yung actual na trabaho. Sino nakakaalala kay Tatay Randy? Yung lalaking pinuntahan natin doon at binigyan natin ng tulong. Doon siya nagtatrabaho. Ipapakita ko sa kanya o sa inyo ang kanyang trabaho. Kaya, samahan niyo ako, mga kapatid. Sana ho ay sa mga kaibigan kong hindi pa kaibigan, sana po ay pindutin lang ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod kong mga video. Kapatid, samahan niyo ako. Tingnan natin si Tatay Randy Cross, ang PWD na matapang humarap sa hamon ng buhay. Tara, let's go! Parang naghigpit niya lalo dito ngayon. Dito lang tayo sa papanon. Pag makapark ka dyan, hanap ka lang ng pasakit. Mayroon lang akong kung ano yun lang yung ano ko pupuntahan. Pagkapasok na pasok ko pa lamang, nakita ko na agad si Tatay Randy at nagtatrabaho. Ayan, nandito si Tatay Randy at dito siya nagtatrabaho. Tingnan natin, lapitan natin. Ayan, no, kitang-kita mo. Mula sa aking kinatatayuan ay makikita natin ng kanyang kasipagan. Nasa kabila ng lahat na hindi kompleto ang kanyang mga paa ay hindi siya nawawalan ng pag-asa. Normal na sa kanyang buhay ang kanyang trabaho araw-araw. At pagkatapos dito ay babalik siya doon sa lugar na kung saan pinuntahan natin. Ang tanging kanyang pamamaraan lang ay sakay din ng kanyang wheelchair. Kaya ho, ang wheelchair niya ay hindi nagtatagal. Kasi talagang araw-araw ginagamit niya. Ayun. Sipag niya, oh. Tingnan niyo naman.
Siya nakakarating dito. Tinutulak siya ng anak niya na babae, na bunso. Okay. Tapos inaantay matapos yung shift, tutulak siya uli pa uwi. Ganun lang din yun. Parang dalawa na rin silang nag-i-employ tapos pagka gano'n. tinutulak din siya nung anak niya papuntang CR. Pag gusto niya mag-CR, ay yung mga buildings naman natin is may mga accessible sa mga PWD. Okay. Pati CR natin meron tayong mga ramp doon. So napakasipag naman pala ni Kuya Randel. Nagbalitaan din kami ni tatay ng mga oras na yon at marami siyang mga kwininto sa akin. Lumabas ang kanyang hinaing na gusto talaga niyang sana kung mayroon makapagbigay ng kahit man lang tulong kabuhayan para sa kanila, para makatulong din sa kanya dahil mag-isa nga lang siyang nagtatrabaho. Sa aming pag-uusap ay marami siyang mga sinabi. Nakita ko na rin na medyo yupi na rin yung isang gulong ng kanyang wheelchair, maliit na gulong. Magpaganon pa man, isa lang ang paghanga ko sa kanya kasi sa kabila ng lahat ng kanyang estado sa buhay ay patuloy siyang lumalaban sa hamon ng buhay at patuloy na sumasagwan. Ito po si Tatay Randy, hindi sumusuko sa laban. Isang nakaka-inspired na individual. Yung gulong pala ni tatay, kawawa naman, yung wheelchair niya. Tay, hindi ako nangangako tayo, kaya ako bumalik dito. Nag-uusap lang tayo. Tingnan natin. Sa aming paghihiwalay ay nasabi ko kay tatay na sana isang araw may makakita sa kanyang kwento, na sana isang araw may makapansin sa kanyang mga karaingan, na sana isang araw may kumatok na munting anghel na makakatugon sa kanyang mga kahilingan. Mga kapatid, isang inspirasyon sa buhay si Sir Randy Cross, ang isang PWD na patuloy na sumasagwan sa buhay. Hindi natatakot, hindi siya nagkakaroon ng agam-agam, basta determinadong isabuhay at itawid ang kanyang pamilya. Mabuhay ka, Sir Randy Cross.